Magandang umaga nga pala sa inyo. Ito pala isang lead acid na battery. Sira na nga pala ito. Bala ko ito ayusin. Maya-maya lang ay binuksan ko na ito. Medyo mahirap na pala buksan ito. Kaya ang ginawa ko, time-lapse ko na lang para mabilis. At nagpatulong ako sa aking kapatid para mas mabilis matapos. After ko nga pala itong buksan, sinukatan ko gamit itong aking voltmeter. Pero wala akong nakuhang voltahe. Talagang sira na nga itong battery na ito. At di ko na pinatagal, binuksan ko na itong in-order ko sa Shopee na battery solution. Medyo nahirapan na akong buksan ito. O baka bobo lang ako. Ay, pwede naman palang hugutin sa taas. At ito nga pala yung kasama niya. Ayan pala yung battery solution. At binasa ko muna itong guidelines. Baka magkamali ako kasi first time kong gawin to. At isa-isa ko nung tinanggal yung mga takip ng butas. Dahil dito ilalagay yung battery solution. Pinaglalagyan ko na nga pala ito lahat. Time-lapse ko na rin para mas mabilis. Ayon sa nabasa kong guide niya, itatabi daw muna ito ng 2 oras. Habang nag-aantay nga pala ako ng 2 oras, bumili muna ako ng alligator clip para sa gagamitin ko mamaya pang testing, tsaka pang charge. At after ko nga palang bumili ng alligator clip, ay umuwi na agad ako. Kasi mainit. At pagdating ko ng bahay, ginawa ko na nga agad itong pinili kong alligator clip. Nilagyan ko ng wire, time-lapse ko ito para mas mabilis ako matapos dahil pagod na ako. Dalawang oras na nga ang nakalipas at sinarge ko na itong battery. Nabukas yung mga butas. Nilalagay ko na nga ito. Ayan, kulay red. Nagcha-charge na, ibig sabihin. After ng ilang oras, ito, full charge na siya. At tinanggal ko na itong mga wire. At kinabit ko na yung mga takip ng butas. Bilis, no? At ayan na siya. I-testing ko na ito kung talagang effective na ba talaga yung ginawa ko. Ayan, inayos ko muna yung battery para hindi magkakalayo yung connector ng wire. At tinali ko ito para hindi magkakahiwa-hiwalay. At pinatong ko nga pala muna ito sa aking e-bike para matesting ko lang dahil mahirap itong baklasin. After ko nga pala itong itali, ay nilagay ko na itong mga wire. Siniris ko nga ito para yung kakalabas niya ay 48 volts. Ito pala, ipapunta sa kanyang controller at sinalpak ko na agad. Ay, kumislap. After nito, ay inan ko na agad. Yung talagang effective nga. At ngayon, susubukan kong i-throttle kung kaya niyang paikutin itong hub. Ang bilis. Galing gawi. At ngayon, susubukan ko ito sa labas kung kaya itong umahon. Oh, kayang-kaya nga umahon. Mayangkas pa ako nito. Oo. Ganda ng preno ko, may tunog.